Sige Stan, mag-start ka na. Question 1. How would you describe your TikTok feed? My TikTok feed, ano siya, mga sports na ano, siguro volleyball pati basketball. Ayun. How do you think the TikTok algorithm shapes what you see? Siguro yung mga nalalike ko siguro na pinapanood. Kaya ganun nagiging mga napapanood ko. Ayun. What types of content do you tend to watch on TikTok? Ano, mga mga volleyball na laro. Tapos mga basketball din. Ayun. Do you perceive yourself differently after spending time watching videos on TikTok? Yes, actually. Siguro ano, hmm, Sabihin nyo, paano mag-angkas sa sports bar? paulit yung question. Do you perceive yourself differently after spending time watching videos on TikTok? Hindi naman kasi yung mga napapanood ko, dun din ako nagbe-base sa ano, mga ginagawa ko. Ayun. In what ways do these videos affect how you view your self-worth? Siguro mga ganun, ginagawa ko siya sa totoong buhay. Yun. How do the influencers that you follow contribute to your perception about beauty standards? Beauty standards. Siguro ano siya, nag nagsasuggest sila ng mga anong gagawin sa mga ano, mga katawan natin o sa mukha. Ayun, ginagaya ko rin. Kaya ayun, nakakatulong naman siya. Ayun. Can you describe a time when you felt influenced by an influencer? Siguro yung ano, yung mga napapanood ko sa mga volleyball na mga laro. Ayun, na-influensyan ako na gumaling. What do you think about the beauty standards that this platform is setting? Okay lang naman kasi hindi ko naman masyado na yung mga beauty standards. Ayun nga kasi sports yung mga napapanood ko. How does seeing seemingly flawless strangers make you feel? Ano, hmm, nakakamangha lang kasi ayun nga, parang napaka-perpekto ng mukha nila, mga ginagawa nila. Ayun, nakakamangha lang. How do likes, comments, and follower counts on TikTok affect your sense of self-worth or self-esteem? Hmm,
na mga ano, nakaka-boost siya ng confidence siguro kasi yun, mga medyo rin nakaka-ano ng negative effects kasi yung mga ano, fear of judgment natin, mga gano'n. Pero halos naman lahat nakaka-boost ng confidence kasi madaming mga tao na nag-aano, nagsa-suggest kung paano tayo maging mas magaling or ganun. Does TikTok make you feel pressured to meet certain standards of beauty or behavior? Hindi naman masyado kasi ayun nga, yung mga naano ko sa TikTok ko siyempre mga nagsa-suggest sila kung paano gumaling. Are there certain types of TikTok content that boost your confidence or make you feel accepted? Actually yes. Ano, yung mga tutorials na ano, mga nagsa-suggest kung paano maging ikaw, ganun. Yung ano siya, tawag doon. Nagsa-suggest talaga sila ng mga ano, ng kung paano maging perpekto yung mga ano ginagawa mo. Ganun. Sorry. Pwede ba cut na lang yan, ano, Mika? Sige lang, tuloy lang. How does overexposure on TikTok affect you physically and mentally? Ano, siguro ano, masyado akong nakakalimutan ko kung anong oras yung mga kung ilang oras ako nanonood sa TikTok. What negative effects have you experienced due to excessive TikTok usage, and how did you cope with them? Ano, masyado ako nakakapag-TikTok. Hindi ko nagagawa yung mga ginagawa ko, ganun. So, in-adjust ko na lang siguro. Gumagawa ako ng sarili kong oras, kunyari, 1 oras na TikTok at 2 oras. Do you limit your time on the app, and what can you say about having discipline in using social media? Oo naman, nililimit ko yung oras ko. And about having discipline, ayun lang, maganda naman. Nagagawa ko naman yung mga nagagawa ko pagtapos ko mag-TikTok. Discipline. How does having limitations help you to control the negative impact of this platform on you? So ayun nga, nagagawa ko yung mga kailangan ko gawin kagaya yung sa EYAC, yung mga ano, performance tasks. Ayun. How are you sorting out various types of information that are circulating inside this platform? Mm, ulit. How are you sorting out various types of information that are circulating inside this platform? Um, okay. Okay lang naman siguro. Kasi napaka-random talaga ng TikTok. So, ano, ginagawa ko na lang, nila-like ko. Ganun, sinesave. Ayun. Does knowing too much from social media have a negative or positive impact on you?
Actually, meron naman siguro sa negative pati positive. Kasi ayun nga, kanina sabi ko, nakaka-boost siya ng confidence sa positive effects. Tapos, yung sa negative effects, nakakaano siya ng, nakakatakot siya dahil sa judgment. Ayun. What do you think are privacy risks that might arise for teenagers who share too much personal information on TikTok? Napaka-dangerous siya kasi, ayun nga, madami nagsasend ng inappropriate na content or videos dun sa TikTok. Kaya, ano siya, dangerous talaga siya sa mga teenagers. Kagaya natin. Ayun. How can excessive exposure on TikTok make you more vulnerable to online predators or cyberbullying? Kaka-comment mo ng sa kada video, tapos may nagko-comment rin sa'yo na kung ano-ano, na parang mga inaano ka ng mga katatanda na nagko-comment sa'yo kung yung mga kung ano yung pangalan mo o yung address mo. Kaya yun. How does being exposed to different kinds of content affect your lifestyle? Pwede Paul. How does being exposed to different kinds of content affect your lifestyle? Different contents. Siguro hindi naman masyado kasi aware naman ako na madaming mga circumstance na nakaka-affect sa atin na nakaka-affect sa atin na yun, yung mga predators pati cyberbullying. Aware naman tayo din siguro na nakakano, kaya ganun. Is Hindi there... naman, ay, Sige tuloy mo lang. so ayun, hindi naman ako masyadong na huhulog dun sa mga exposure na yun. Ayun. Is there any chance that you have copied the lifestyle of other people that you saw from TikTok? If so, why? Actually, yes. Ayun nga. Kasi mahilig ako sa sports. Yung mga tutorial nila, ginagaya ko. Para mas gumaling naman ako siguro dun sa mga sport games. How does TikTok help you to connect with your peers or other people with similar interests? Ayun. Kinachat ko sila kung yung mga interest nila, yung mga kunwari, yung mga volleyball. Ayun. Nakikipag-connect ako sa kanila kung ano yung mga suggestions nila para maging close kami sa ito. How do you use TikTok to express yourself? Pwede Paul. How do you use TikTok to express yourself?
sa mga ano, yung mga napapanood ko sa ano, sa mga TikTok, yung mga nakaka-interest sa akin, kagaya ng mga, ayun, mga nalalaro ko, ayun, na-enjoy ko siya tapos natututo rin ako. How do TikTok trends influence your behavior or attitudes toward different topics such as social issues or mental health? Hmm, ano, ano lang, napapanood ko lang yung mga ano, trends. Pero hindi ko naman siya masyadong naanohan sa mga behavior pati attitudes nila. Kasi, ayun nga, kailangan ko maging sarili ko. Hindi ko kailangan dapat gayahin yung iba. How does TikTok influence the way you perceive social norms or expectations? Ah, mm, siguro dahil sa ano, mga ano nga, gaya ng ginagawa nila sa mga trends. How do you feel when the videos that you upload on this platform receive positive feedback? Mm, ano siya, nakaka-boost ng confidence sa akin kasi ayun nga, napaka-positive ng mga na ano sa akin na feedback. So, nakaka-ano siya, nakakagana siya mag-upload, nakaka-encourage rin. Does their validation give you the satisfaction of being relevant? Hmm, yes, actually, ano siya ng satisfaction. Kasi, kasi ano siya, alam siya sa interest ko and kaya ang bilis namin makakapag nakaka-satisfy ganun sa mga comments. Ayun. What is your overall experience on using TikTok? Overall experience, it's entertaining naman and natututo ako dun sa mga content na binibigay sa akin ng TikTok. And ayun, nakaka-satisfy siya kasi ayun lang. Okay na, tapos na yung interview, boss. Thank you for your time. Pwede ka na mag-leave. Okay. Thank you po. Thank you po. Ano pala, meron pang isa, Mika. Pero chat ko muna, baka kasi di na siya pwedeng Sige, 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 Stanley. Update mo chat na na lang ako. chat na kita pag